our passage this morning, mga kapatid, sa John chapter 17, verse 6 to 11a. At ang sabi ng passage natin ay, I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me. And they have kept your word. Now they know that everything that you have given me is from you, for I have given them the words that you gave me, and they have received them and have come to know in truth that I came from you, and they have believed that you sent me. I am praying for them. I am not praying for the world, but for those whom you have given me. For they are yours, all mine are yours, and yours are mine, and I am glorified in them. I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. At yan po ang salita ng ating Panginoon. The heaven and earth will pass away, but the word of God will remain. Sa pagpapatuloy ng ating Panginoon sa pananalangin, siya ay dumako naman na ipanalangin yung kanyang mga disciples. Kung maalala natin yung verse 1 to 5, pinanalangin niya yung kanyang sarili para sa kanyang glorification, na ang kanyang kamatayan ay makita ng lahat ng tao na ito ay dakila at nagpapakita ng gawa ng Diyos, at gayon din ang kabutihan ng Diyos. Ngunit dito sa ating passage ngayong umaga at sa mga susunod na verses, ipinanalangin naman ng ating Panginoon ang kanyang mga disciples, yung mga nananampalataya na sa Kanya, at hindi lamang yung mga disciples ng ating Panginoon. Gayon din yung mga maniniwala pa. So sino yung mga yon? Yung mga inabot ng gospel, na may pananampalataya doon sa persona ni Kristo at ginawa ni Kristo. So sa ating mga susunod na preaching, makikita natin na ang lahat ng iyan ay panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga disciples, at gayon din para sa pananampalataya ng lahat ng hinirang ng Panginoon. So, ano yung parts nung prayer ng ating Panginoon? Makikita natin dito sa ating passage ngayong umaga sa verse 6 to verse 11a. Yan yung grounds ng prayer ni Kristo para sa kanyang mga disciples. So, ano yung sinasabi nating grounds? Yan yung basehan kung bakit niya ipinapanalangin yung kanyang mga disciples. Ibig sabihin, katulad nung kanyang prayer sa verse 1 to 5, hindi siya nananalangin sa kanyang ama ng labas sa kalooban ng kanyang ama. Siya ay nananalangin incline doon sa plano ng Diyos, sa kagustuhan ng Diyos. Gayon din dito sa kanyang pananalangin sa kanyang mga disciples. So verse 11b to verse 16, iyan naman ay prayer ng ating Panginoon upang manatili at pangalagaan ang kanyang mga disciples sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang Ama. At sa verse 17 to verse 19, ipinanalangin ni Kristo na ma-sanctify yung kanyang mga disciples sa pamamagitan ng salita, katuruan, at katotohanan ni Kristo, upang sila ay maging handa katulad ni Kristo, dahil sila ay isusugo ni Kristo sa mundo upang ipahayag at mag-testify sa katotohanan ng persona ni Kristo, ng gawa ni Kristo, at ng katuruan ni Kristo na nagdadala ng pananampalataya. Sa verse 20 to verse 23, yan ay panalangin ni Kristo para sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng aabutin ng Ebanghelyo at mananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng preachings ng kanyang mga disciples. Ibig sabihin, maging tayo, kung ikaw ay may pananampalataya sa persona ni Kristo, sa ginawa niyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, at sa lahat ng pagpapalang kanyang tinamit at ipinigay sa iyo, upang ikaw ay maligtas at magkaroon ng buhay, ikaw ay kasama sa pinanalangin ni Kristo.
nung gabing ito. At gayon din naman dun sa verse 24 to 26, ipinanalangin ng ating Panginoong Hesukristo na ang kanyang mga disciples at gayon din ang lahat ng mananampalataya ay mag-glorify sa kanyang muling pagbabalik. Maging united sila na ma-glorify sa pamamagitan ng kanyang kalwalhatian. Kung dadako tayo dito sa verse 6 to verse 11a, makikita natin na ipinanalangin ng ating Panginoon ng kanyang mga disciples at mga nananampalataya sa kanya na merong parehas ng intensity ng pag-ibig. At gayon din, parehas na may basis, katulad doon sa kanyang pananalangin para sa kanyang glory. Makikita natin diyan, kung makikita natin sa verse 1 to 5, yung exclusivity ng relasyon ng ama at ng anak, makikita natin na may exclusivity din sa kanyang panalangin para sa kanyang mga disciples at gayon din sa kanyang mga hinirang. Makikita natin sa verse 9 at verse 6 yung exclusivity ng bagay na yan. Yung mga kanyang disciples out of the world ay pinili ng kanyang ama, kaya ipinapanalangin ni Kristo. Dahil ang kanyang mga disciples o yung mga apostol na kanyang isinugo ay kabilang sa kawan ng Diyos mula doon sa eternity past sa kanilang kasunduan ng kanyang ama. At gayon din, mga kapatid, ang makikita natin dyan na si Kristo ay nag-glorify sa kanyang mga disciples dahil sa kanilang pananampalatayang tinanggap, dahil sa gawa ni Kristo at pagkilos ng banal na Espiritu sa kanilang kaisipan at puso, sila ay nananampalataya kay Kristo at dahil doon sa pananampalatayang iyon, nag-glorify si Kristo at sa kanilang pananampalataya, nagkaroon ng delight ang Lord sa kanila ng higit. At gayon din, mga kapatid, yan din yung basis kung bakit o yung basihan o grounds kaya ipinanalangin ng ating Panginoon yung kanyang mga disciples. Because His disciples and those who will believe belongs to God. Sila ay belong sa kanyang ama. Sila ay hinirang ng ama mula doon sa eternity past. Makikita natin doon yung election sa verse 6 at doon sa verse 9. At inire-remind sa atin yan yung verse 2 nitong chapter 17. Yung kasunduan ng anak at ng ama sa redemptive work ni Kristo o sa covenant of redemption. Muli, bago likhain ang mundo, nagpa siya ang ama na magkaroon o mag-create. At ipinasya ng ama yung fall ng tao. At dahil merong failure ang tao, ninais ng Diyos na maligtas yung kanyang mga hinirang. Pumili siya doon sa kanyang creation na ililigtas at ibinigay niya doon sa kanyang anak upang iligtas at gayon din upang bigyan ng buhay. At makikita natin yung epekto nung paghihirang ng Diyos sa kanila, kaya ipinanalangin sila ni Kristo. Dahil ito yung kanilang mga kakaharapin. Sa verse 11b, tapos doon sa verse 12, sabi ni Kristo dito sa kanyang panalangin para sa kanyang mga disciples, keep them in your name, which you have given me. While I was with them, I kept them in your name, which you have given me. Sa verse 14, I have given them your word, and the world hated them. Ito yung kanilang kakaharapin. At dun sa verse 18, you sent me into the world, so I have sent them into the world.
May purpose ang Diyos, kaya sila iniligtas at gayon natural na sila ay iniibig ng Diyos, kaya sila pinili, ngunit doon sa pagpili ng Panginoon ay may purpose din siya. Ito ay konektado hindi lamang kay Kristo at sa kanilang sarili, kundi konektado gayon din sa lahat ng hinirang ng Diyos. Tignan natin yung buhay ng mga disciples. Sila ay konektado sa Diyos, kaya sila iniligtas ni Kristo, ipinanalangin ni Kristo, ngunit konektado din yung kanilang buhay doon sa mga hinirang ng Diyos. Kaya naman yung kanilang testimony nung sila ay sinend, ay naipakita yung glory ni Kristo, naihayag yung katotohanan ni Kristo. At doon sa pagtanggap ng mga hinirang ng Diyos, sa testimony ng mga disciple ng ating Panginoon, sila rin ay nagkaroon ng kaligtasan. At dahil doon sa kanilang purpose at kanilang nagampanan, nag-glorify si Kristo sa kanyang mga disciples. At gayon din, doon sa mga sumunod sa kanyang mga disciples. Kanina pinag-aralan natin yung history ng church. Nabanggit sila Augustine. Nabanggit yung mga Puritan. Sila ay nauna sa atin, ngunit konektado ang kanilang buhay sa atin. Ang kanilang mga panulat, ang kanilang mga testimony ay nagpapakita ng pagbibigay ni Kristo ng buhay at kaligtasan. At ito ay umi-epekto din sa atin, hindi dahil sila ang nagsulat, ngunit dahil sa kapangyarihan ni Kristo na sumasa kanila na ipapahayag ang kaluwalhatian ng Diyos at gayon din ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. So ang sinasabi natin dito mga kapatid, dahil sa paghihirang ng Diyos, tayo ay may siguradong kaligtasan. At hindi lamang siguradong kaligtasan, ngunit merong buong pusong pagmamahal ng Diyos sa atin. Imagine kung bakit ipinanalangin ni Kristo yung kanyang mga disciple, dahil sila'y mahal niya. Mula pa doon sa eternity past, nung sila ay pinili ng kanyang Ama at ibigay sa kanya. At wag tayong maging extreme sa fatalism na dahil ako ay hinirang, ako ay ililigtas, at ako ay bigla na lang one snap, magiging masunurin sa Panginoon. Tignan natin dito sa ating passage ngayong umaga. Christ delights on those who believes in Him. He is glorified in their lives. Ibig sabihin mga kapatid, nung tayo ay makatanggap ng Ebanghelyo, nung ating tanggapin yung mensahe ni Kristo, at gayon din kilusin ng banal na Espiritu at pagkalooban ng pananampalataya, kinakailangan nating pagkatiwalaan yung mensahe na ating natanggap, yung katotohanan ni Kristo na siya ay anak ng Diyos, nagkatawang tao, namatay upang ikaw ay iligtas sa kasalanan at bigyan ng karapatan na maging parte ng pamilya ng Diyos. Paano tayo nagre-respond doon sa pananampalataya? Ito ay sa pagtitiwala ng ating buhay kay Kristo. Binibitawan natin yung ating paniniwala na tayo ay maililigtas ng ating mabuting gawa at nananahan doon sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Gayon din tayo ay nagsisisi doon sa ating mga kasalanan na ating na-enjoy o ating pinakinabangan. Isinusuko natin yung governance ng ating buhay sa Kanya. Kaya nade-delight si Kristo sa pananampalataya dahil not in vain yung grasya ng Diyos sa buhay natin na ihahayag yung katotohanan ng Diyos sa ating buhay at gayon din dito sa kanyang mga disciples. Kaya naman ang divine election, mga kapatid, ay huwag nating bigyan ng maliit na pagtingin.
na alam lang natin na tayo ay hinirang, kaya tayo ay may pananampalataya ngayon. Divine election is the ground of the prayer of our Lord for His disciple and all His saints. Hindi lamang may tiwala si Kristo na mangyayari ang kanyang ang kalooban ng Diyos, ngunit ine-express niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga hinirang sa pamamagitan ng ibigay niya ang buhay ng kanyang mga mananampalataya sa kamay ng kanyang Ama. Ano yung makikita nating mensahe dito? Meron lamang kong nais na makita dito na dalawang mensahe. Jesus prayed for His disciple and for all who will believe, for they all belong to God. At gayon din, Jesus prayed for His disciples and for all who believes because He is glorified in their faith. Si Kristo ay nanalangin para sa mga mananampalataya dahil sila ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi ni D.A. Carson dito sa passage natin ngayong umaga, the ones from whom Jesus prays, then antecedently belong to God, who took them out of the world and gave them to His Son, who manifested God's name to them. Maaalala natin dito yung chapter 15, verse 16, kung saan yung before creation, tayo ay pinili na ng Diyos. Lahat ng kanyang disciple and all the saints na kabilang sa election ay sinasabi ni Kristo, belong na sa Diyos. Ngunit yung ating union with God ay realize nung si Kristo ay mamatay sa krus ng Kalbaryo at gayon din tumugon tayo sa pananampalataya. Maganda yung mensahe o yung wordings ni Pastor Iyer kahapon sa aming sharean doon sa bahay habang hinihintay namin yung gender ng baby ni Sister Grace at ni Sister Grace at ni Deacon Jeff. Sabi ni Pastor dito, totoo naman yung realidad doon sa election pa lang na tayo ay pagmamay-ari na ng Diyos. Ngunit habang wala pang pananampalataya, hindi nanenegate nun na may galit ang Diyos sa kasalanan. Nagkakaroon lamang ng efficacy yung ating union with God sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo nung araw na tayo ay kilusin ng banal na Espiritu at tayo ay magsuko ng ating sarili sa ating Panginoon at magsisi sa ating kasalanan. Ang tao ay isang limited creatures. Hindi nila kayang i-maintain ang kanilang relationship with God. Kaya sa wise counsel ng Diyos, ninais niyang ipadala yung kanyang anak para i-proclaim yung kaluwalhatian ng Diyos. I-proclaim yung mabuting pangako ng Diyos na may tagapagligtas at mamatay sa krus ng Kalbaryo upang sila ay magkaroon ng kapatawaran at relasyon sa kanyang Ama at maging accepted doon sa throne of grace ng Triune God. Makikita natin na may progression doon sa special relationship na meron ang Diyos at gayon din ang tao upang maging perpekto yung relasyon ng tao at ng Diyos. Tignan natin doon sa binanggit natin kanina, doon pa lang sa election, tayo ay belong na, o yung mga disciple ay belong na, doon sa pamilya ng Diyos, o iniibig na sila ng Diyos. Ngunit, sabi natin kanina, hindi ito kinakancel, dahil doon sa election, hindi nito kinakancel yung nagawa nating kasalanan.
Not unless merong magbayad ng ating kasalanan. Not unless tayo ay manampalataya. Nakita ba natin yung progression doon sa bagay na iyon? At para dala tayo sa relationship at maging realidad yung ating relasyon sa ating Panginoon, kinakailangan ng gawa ni Kristo. Kaya siya nag-dwell into His creation ay para i-unite ang lahat ng elect sa kanyang Ama sa pamamagitan ng incarnation. Sila ay magkaroon ng kapatawaran at buhay sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At ang recipient lamang o yung tatanggap lamang ng biyaya ng kaligtasan at relasyon sa Diyos ay yung mga predestined kay Kristo, yung hinirang ng Diyos. Tignan natin yung salita ng ating Panginoon sa verse 6. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. Sabi dyan, yung I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world, ay pinroclaim ni Kristo yung karakter ng Diyos at gayon din yung kalooban ng kanyang Ama sa buong mundo. At paano ginawa ni Kristo na i-proclaim yung karakter ng Diyos at yung kalooban ng Diyos? Through His perfect life, through His teaching, sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Dahil dun sa kanyang perpektong buhay, nakita ng tao kung gaano sila karumi at hindi kayang sundin yung standard ng batas ng Diyos. Sa kanyang teaching na correct yung kanilang wrong desires and wrong thoughts. How many times He corrected His disciples? Pag nag-step up si Pedro, doon sa sinasabi ni Kristong kanyang kakaharapin, how many times the Lord rebukes him? Sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, na iproklama yung galit ng Diyos sa kasalanan, na iproklama yung grasya ng Diyos, na iproklama yung kanyang pangakong merong tagapagligtas sa resurrection, na iproklama na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay, na merong kaligtasan sa paniniwala sa pangako ng Diyos, na may buhay sa presensya ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay tatanggap nito. Yun lamang kabilang sa hinirang ng Diyos. At makikita natin na lahat ng nakatanggap ng biyayang ito ay belong sa pamilya ng Diyos o belong doon sa mga hinirang. Particularly dito sa ating passage, yung mga disciples. Ito yung progression nung kanyang ng kanyang pagpe-perfect nung relationship niya. Siya ay pumili before creation began. Christ manifested the union through incarnation, bringing the all elect to salvation and life, and acquire all necessary salvation blessings for them. At yung pangatlo, the Holy Spirit applies all the salvation blessings that Jesus acquired on the cross and His resurrection. Una, tayo ay hinirang ng Diyos. Wala pa ang mundo. At sumunod, tayo ay
ni-unite ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang buhay at gayon din ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At lahat ng salvation blessing na napagtagumpayan ni Kristo ay inilalapat ng banal na Espiritu sa atin. Kaya ka may pananampalataya. Kaya ikaw ay may regenerated heart ay dahil napagtagumpayan ni Kristo ang dapat na biyaya para sa iyo. Kaya ito ibinibigay sa atin ng banal na Espiritu. Maalala natin yung mga preaching natin about the Holy Spirit o yung work ng Holy Spirit dito sa John. That is why all elect of God have faith. Consider din natin yung verse 7. Now they know that everything that you have given me is from you. Yung mga disciple ay naniwala at nanampalataya sa lahat ng tinuro ni Kristo, sa lahat ng ginawa ni Kristo, ay galing sa Diyos, galing sa Ama. At yung pananampalatayang iyon, yung kanilang paniniwalang iyon, ay galing din sa gawa ng Diyos sa kanilang buhay. Marahil may tanong natin, di pa namamatay sa krus ng Kalbaryo si Kristo diyan at hindi pa nagre-resurrect si Kristo. Bakit yung mga disciples meron ng regenerated heart? Yun ay special blessing sa kanila dahil nga sila ay pinili to be sent forth to proclaim the gospel. At merong warning dito sa atin, mga kapatid. Yung warning sa atin dito, ikaw ba ay nananampalataya kay Kristo at sa kanyang ginawa? Ang great warning dito, mga kapatid, naiintindihan mo ba kung saan ka belong? Nauunawaan mo ba kung belong ka sa mundo o belong ka sa pamilya ng Diyos? Dahil kung hindi ka belong o hindi mo alam kung saan ka belong, magwa-wander ka sa mundo. Magwa-wander ka doon sa desires ng mundo at sa worthless material things sa mundo. Isang magandang example dito ay yung ID. Nung kamakailan, ako ay naghahanap nung pag-ibig number ko dahil nagkaroon ng confusion doon sa aking pag-ibig account dahil nagkamali ng tingin yung aking kapatid. Meron daw akong loan at wala ko naaalalang nag-loan ako sa pag-ibig. So, hinanap ko yung aking lumang ID na hindi ko na-surrender sa dati kong company. So, dati hindi ko binibigyan ng halaga yung ID. Parang wala lang sa akin yun, parang access ko lang yun doon sa pagpasok ko sa isang establishment. Ngunit kung titignan natin yung ID, yun pala yung ating pagkakakilanlan. Kung saan tayo belong na company. Kung titignan natin, doon sa ating ID, sa ating ID number, lahat ng benefits ng company kung saan tayo belong, nauunawaan natin o natatamasaan natin. At gayon din, mga kapatid, doon sa ID na yon, kapag ikaw ay belong sa isang company, pag marami kang achievements at marami kang na-contribute sa company, anong ginagawa ng may-ari ng kumpanya? Ikaw ay nabibigyan ng reward at nade-delight sa'yo. Dahil nade-delight sa'yo yung may-ari ng company. At gayon din, siguro yung mga matutuwid na boss, baka ma-generalize nyo. Ikaw ay napopromote dahil nade-delight yung may-ari ng company sa'yo. So kung alam natin yung ating kinabibilangang kumpanya, siguro
Yung iba dito ay nasa malalaking kumpanya, nakikita niya yung kanyang benefits doon sa company na iyon at nakikita din ng company na iyon yung kanyang ginagawa at yung kanyang contribution. Di ba't nagkakaroon ng perfect harmony yung kanilang pamumuhay sa iisang kumpanya? Ngunit kung hindi mo alam kung ano yung purpose mo doon sa company, ano yung benefit mo doon sa company, ano yung benefit sa'yo ng company, magiging baliwala lang ang iyong pagtatrabaho at magiging magulo ang iyong pag-iisip doon sa company. Baka maging confusion ka lang doon sa company. Maging mitsa ka ng kaguluhan doon sa loob ng isang company. Pwede nating bigyan, balik tanaw yung mga yung recipient nitong gospel na ito, yung unang mga recipient ng gospel na ito. They are longing doon sa temple ng Diyos sa Jerusalem. They fail to live according to the blessedness that they have in Christ. Sa kanilang kaisipan, yung special presence ng Diyos ay still residing doon sa temple sa Jerusalem. At nasa isip nila, sila ay nade-deprive ng communion at fellowship with God. Dahil wala sila doon sa temple ng Jerusalem, sila ay nasa dispersion. Ang result nito ay magkaroon ng purposeful life para sa glory ng Panginoon o para sa advancement ng kingdom ng Panginoon. Anong ginawa nila? All day. Sila ay malungkot lang all day. Hindi sila makapag-function ng maayos. Dahil ang tingin nila yung presensya ng Diyos, yung blessedness nila ay nandoon sa temple sa Jerusalem. Katulad ng mga Kristiyano sa panahong ito, meron tayong tendency na makalimutan yung blessedness natin sa Diyos. At pagka nakalimutan natin yung blessedness natin sa Diyos, nag-uumpisa tayong mag-wander sa mundo. Nag-uumpisa tayong maging saturated about doon sa mga things which is temporal. Yung desire ng ating puso ay nalalayo sa desire ng Diyos. Ang ending, mga kapatid, hindi tayo nagiging useful sa church, sa advancement ng kingdom ng Diyos. Kaya naman, si John ay sinulat ang gospel na ito para doon sa mga Kristiyanong nasa dispersion. Inire-remind sila ng blessedness nila dahil sa kabutihang loob ng Diyos at sa gawa ni Kristo sa kanila. Na ma-remind sila na sila ay hinirang ng Diyos, na sila ay new creation dahil kay Kristo, na meron silang bagong buhay kay Kristo, close to God, through the work of the Holy Spirit. Hindi na nila kailangan yung temple doon sa Jerusalem. The presence of God reside in them. At bilang hinirang ng Diyos, bilang inibig ni Kristo, at bilang nakatanggap ng blessing of salvation, hindi maliit na matter ang doctrine of election. Alalahanin natin na there's nothing in us, kaya tayo pinili ng Diyos. Alalahanin natin na wala tayong na-acquire sa pamamagitan lamang ng ating sariling lakas at kamay. At alalahanin natin, it is impossible for man to see God and to know God. Ngunit dahil sa kadakilaan at kabutihan ng Diyos,
nakita natin ang kalwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. At ito ay dahil tayo ay hinirang ng Diyos, kaya tayo nakatanggap ng pananampalataya. Hindi maliit na matter ito. In fact, ito ay everything dapat sa atin. Ito ay dapat nakakaapekto sa ating buong pagkatao. For knowing God, dahil ang makilala ang Diyos or makita ang katotohanan ni Kristo, nagdadala ito ng mababang puso sa atin at gayon din, rejoicing heart na nagdiriwang sa kagandahang loob ng Diyos sa kanilang buhay. Ito yung tunay na kumikilala doon sa divine election. They know that all of them are poor who has richness of God because of His great mercy and grace. Knowing God, mga kapatid, through Jesus Christ is the pinnacle of all blessing. For it takes the whole work of God to apply all salvation blessing, to acquire all that blessing to His chosen people. Isipin nyo yung creation, yung work ni Christ at yung power of the Holy Spirit para lamang makilala natin ang Diyos. Anong nangyayari kapag nakilala ng tao ang Diyos? It brings him to humility. Nagkakaroon siya ng humble heart. He became dependent to the great grace of God through Jesus Christ. Nagkakaroon siya ng pagkilala sa glory ni Kristo. Yung glory ni Kristo became brighter to his eyes. That made him cling to the cross for strength, knowing that he does not have anything good in himself, but found refuge in the grace of Christ. Pagka meron tayong ganitong uri ng puso, dahil sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng full dependence sa Lord. At nagkakaroon tayo ng maliit na pagtingin sa mga bagay sa mundo, sa temptation at gayon din, sa kinang ng mundo. Katulad ni Paul doon sa Ephesians chapter 1 verse 13 or verse 1, chapter 1 verse 3 to 6. Makikita natin dyan si Apostle Paul ay nagkaroon ng mataas na pagpupuri sa Diyos. Naisulat niya ang napakagandang epistle na ito. Ang nasa background ng kanyang kaisipan ay yung great grace ng Diyos sa divine election. Siya ay aware na nakatanggap lamang siya ng kaligtasan dahil sa pag-ibig ng Diyos sa kanya. Mula pa doon sa eternity past. At yung pag-ibig na yun, mula doon sa eternity past, ay na-reveal sa kanya sa pamamagitan ng persona at gawa ni Kristo. At huwag din natin tanggalin yung ating kaisipan doon kay John na sumulat ng gospel na ito. Alam nyo ba kung bakit tinawag ni John ang kanyang sarili
na disciple whom Jesus loved. Ang katotohanan dito ay hindi makaget over si John sa katotohanan na siya ay inibig ng Diyos sa kabila ng kanyang pagiging walang halaga at pagiging rebelde at makasalanan sa Diyos. Ano yung naging epekto nito kay John? Nagkaroon siya ng rejoicing heart. Even sa loneliest place in the world, nung siya ay ma-exile. Nagawa pa niyang i-exhort ng Ephesian Church nung nandoon siya sa Patmos. Sometimes we neglect to remember the truth of divine election and focus more on the matters of the world. Ano yung nangyayari sa atin pagka nakakalimutan natin yung katotohanan ng divine election? Yung pride ay unti-unting lumalago sa ating puso. Na ma-magnify natin yung beauty at yung mga bagay sa mundo. Nagkakaroon tayo ng thoughts sa ating puso na we deserve those things. We deserve better. Hindi tayo nagkakaroon ng contentment at nagkakaroon tayo ng grumbling heart doon sa situation ng ating life. But let us be informed by the scripture today that we do not deserve anything. If there's any, that is punishment and torment because we sin against God. But God, rich in mercy and grace, chosen you and all those who believe in the gospel of Christ and give you His Son to be saved and have life. Kaya pinerpekto ni Kristo yung kanyang buhay at ang kanyang pag-aalay sa krus ng Kalbaryo. He even interceded for us, for His disciples. Ito yung kahalagahan ng gospel, mga kapatid. Maibalik tayo sa ating senses. Maibalik tayo sa ating kaisipan na tayo lamang ay nakatanggap ng mabuting grasya ng Diyos. Sabi kanina ni Brother Simon, ang covetousness ay kasalanan sa Diyos. Nagko-covet ka ng something na you do not, that's not belongs to you. Ninanais mo yung bagay na yon na mapasayo. Not looking to the blessedness that you have in God. Huwag natin maliitin yung doctrine ng election. Dahil ito ay nagtetender ng ating mga puso. Ito ay nagbibigay ng joy sa lahat ng sitwasyon at circumstances in life. Kung mamaliitin natin ang doctrine of election at bibigyan ito ng walang halaga, hindi natin makikita na tayo ay maliit sa harapan ng Diyos. Magiging maliit sa ating paningin yung grasya ng Diyos. Dahil lumalaki yung ating tingin sa ating sarili, nakikita natin yung grasya ng Diyos na napakaliit. Dahil lumalaki yung tingin natin sa bagay na yung mga bagay sa mundo,
Yun yung ating dinedesire. Sa passage natin ngayong umaga, ipinapaalala ni Kristo sa atin na ikaw ay belong sa Diyos. At ang katunayan niyan, na ikaw ay belong sa Diyos, you receive the message of the gospel. At pahalagahan mo yung message of the gospel na iyon. Doon ka mag-rejoice. Come to think of this, brethren. Ma-acquire man natin lahat ng yaman sa mundo. Ma-acquire man natin lahat ng kasikatan sa mundo. Hindi ka maliligtas niyan sa iyong kasalanan. Makuha mo man lahat ng comfort sa mundo. Hindi ka mako-comfort niyan pagdating ng judgment. At ito yung binubunga ng doctrine of divine election. Ang may mababang puso at merong kasiyahang at may masiyahing puso ay iniingatan ang katotohanan ng Diyos na kanyang narinig kay Kristo at natanggap kay Kristo sa lahat ng sitwasyon ng buhay. Dahil kung meron tayong mababang puso, nare-recognize natin ang kabutihan ng Diyos sa kanyang paghihirang sa atin at sa dakilang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo who takes care of us and safeguard us. Even doon sa darkness circumstances ng ating buhay. Kung meron tayong mababang puso at meron tayong rejoicing heart, we will not compromise. For the great grace of God ay ang makinang sa ating mata. Ang ating tinuturing na ating yaman. Ang ating punto dyan, all who belongs to God will have humble heart, but rejoice in the blessedness in Christ. At ang ating challenge, mga kapatid, sa bagay na iyan, remind ourselves every day of our belongingness to God, to have humble heart and rejoicing heart. Ipaalala natin sa ating sarili yung ating belongingness sa Diyos. Para makita natin na hindi dapat natin deserve yun, ngunit merong mabuting grasya ang Diyos na i-include tayo sa blessedness, sa kanyang presensya. Ano yung ating minemeditate every day? Yung mga movie na romantic, yung drama sa Senado, ano yung ating minemeditate every day? Yung yaman ng mga contractor that makes you covet on them? Meditate the gospel para makita mo yung iyong posisyon sa Diyos at yung kanyang grasya na ibinigay sa iyo. At kung ikaw ay wala pang pananampalataya sa Diyos, ikaw ay tinatawag ng Diyos ngayong umagang ito. Kung ikaw ay kinilos ng Ebanghelyo at nakita mo ang iyong kaliitan at ang iyong unworthiness, yan ay sign na ikaw ay kabilang sa pinagkamatayan ni Kristo. Ikaw ay kabilang sa hinirang ng Diyos. Huwag mong pamatigasin ang iyong puso. Manampalataya ka sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at magsisi ka sa iyong kasalanan. At gayon din, mga kapatid, hindi lamang yan yung mensahe ng ating Panginoon sa umagang ito. Jesus,
prayed for His disciples and for all who belongs or all who will believe because He is glorified in their faith. Ang katotohanan ay si Kristo ay nag-glorify sa bagong buhay na meron ang kanyang mga disciples at gayon din yung mga nananampalataya sa kanya at mananampalataya sa kanya. Tignan natin yung verse 8. The Lord says that He will give or He gave to His disciple the word of truth and they receive it. They come to know the truth and believe that Jesus is the Christ. Ang sinasabi diyan ni Kristo, ibinigay niya o iminanifest niya yung pangalan ng Diyos sa kanila. At sila ay naniwala doon sa teaching ni Kristo. Sila ay tumanggap doon sa katotohanan ni Kristo. At gayon din sila ay naniniwala doon kay Kristo. Yung receiving the truth, diyan mga kapatid, ay pagkakaroon ng spiritual understanding sa teaching ni Kristo. Yung knowing the truth, diyan ay may connect doon sa origin ni Kristo. Ibig sabihin, ang nalaman ng kanyang mga disciples, yung kanyang divine origin. That He is the second person in the triune God. Na-perceive nila yung kanyang divinity. At yung believing that God sent Him, ibig sabihin yan ay may connection yan doon sa kanyang mission. Na siya ay sinend ng kanyang Father o sinend ng kanyang Father to do the divine task para magligtas at i-acquire yung life para sa kanyang mga hinirang. Meaning, inaccept nila yung kanyang divine teaching. Meaning, they come to know the truth that Jesus is the Son of God. Meaning, they believe that His work is the work of God for salvation and life and glory of His Father. Paano nangyari na yung teaching ni Jesus Christ, yung spiritual understanding nila? Makikita natin na yung teaching ni Kristo ang nagre-rebuke sa sinful ways and sinful thoughts. Paano nangyari na yung revelation of God o yung person ni Kristo ay naunawaan nilang anak ng Diyos? It is through His perfect righteousness and it is through also through His teaching. Dito sa Gospel of John, mayroong 7 or 8, I am saying, I am the bread of life. I am the light of the world. I am the door. I am the good shepherd. I am the resurrection and life. I am the way, the truth, and the life. I am the true vine. Lahat ng yan ay sinasabi o nagbabalik tanaw doon sa Exodus chapter 3, kung saan ipinakilala ng Diyos yung sarili niya kay Moses. I am who I am. I am what I am who I am. Yung kay Kristo dito, ipinapangalandakan niya na siya ay Diyos. Siya ang tinapay ng buhay na kinakailangan ng ating soul para magkaroon ng buhay at masustain sa buhay. Siya ang liwanag dahil ang lahat ng nasa darkness ay nakadestin sa damnation. Siya ang pintuan sa kaligtasan. Siya ang good shepherd na nangangalaga. Katulad ng Diyos na nangalaga sa Israel at makarating sila sa promised land ng Diyos. Siya ang resurrection at ang life na kung wala si Kristo, walang tunay na buhay. Siya ang daan sa katotohanan. Siya ang daan patungo sa buhay.
At He is the true vine, na kung wala ang kanyang mediation, walang tunay na relasyon sa Diyos. Sa pamamagitan niya, nakita nila na siya ay anak ng Diyos. At dahil sa perfect obedience at perfect work ni Kristo sa kanyang atoning work sa cross, they believe that Jesus is the Christ na ipinadala at ipinangako ng Diyos sa kanila. Makikita natin dito pa rin sa Gospel of John, yung kanyang mga signs, turning water into wine, healing of the official son, healing of the crippled man, feeding the 5,000 men, walking on the water, healing the man born blind, raising Lazarus from the dead. Lahat yan ay nagpapatunay ng gawa ng Diyos para sa lahat ng kanyang hinirang. At yung kanyang pinakadakilang gawa ay yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang muling pagkabuhay. Dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, lahat ng hinirang ng Diyos ay nagkaroon ng kaligtasan. Nakawala sa tanikala ng kasalanan at nagkaroon ng buhay that is from God. Ang ibinigay na salita ng Diyos o ni Kristo sa kanila ay naging mabunga at nag-produce ng pananampalataya. Ang Panginoong Jesus ay nagbibigay dito ng emphasis sa faith ng kanyang disciple. Dahil sa gawa ng triune God sa kanilang buhay, sa kanyang mga disciple, ngayon ay may pananampalataya sila. Although lacking, but still in progress sa mga panahon na ito. Dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo, sila ay ngayon new creation. Dahil sila ay belong kay Kristo, ngayon ay may pananampalataya na sila sa Diyos. At dahil sa ebidensya ng pananampalataya sa kanila, Christ is glorified in them. Kagaya ng sinabi natin kanina, huwag tayong maging extreme sa fatalism. Ngunit ma-perceive natin dito yung reality o yung katotohanan ng Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang creation at gayon din sa kanyang pagkilos at paggawa sa buhay ng kanyang mga hinirang. Si Jesucristo ay may delight sa mga nananampalataya sa Kanya. For all those who receive great revelation of God, ay binigyan din ng kakayanan na maniwala at tumugon sa pagtitiwala kay Kristo sa lahat ng aspeto ng buhay. Pwede nating tignan yung malaking kaibahan ng mundo sa mga hinirang ng Diyos. Yung mundo rito, mga kapatid, o lahat ng nilikha ng Diyos ay na-witness, narinig yung testimony ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit yung mga belong sa mundo, they reject the testimony of Christ, the testimony of the gospel. Samantalang yung mga disciple ng Diyos ay tinanggap sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ang katotohanan ng Diyos at ang mensahe ng Ebanghelyo. At dahil sa pananampalataya at pagtugon na yan,
Nagkakaroon ng delight ang Diyos sa kanilang buhay. Nagkakaroon ng delight sa kanila ang Diyos. Ang pwede nating makita dyan, the work of God in the believers brings them to faith, and their faith in Christ, Christ is glorified. Paano nag-glorify si Kristo sa kanilang pananampalataya? Sa pamamagitan na ma-realize nila yung kanilang union sa Diyos, natatransform sila bilang isang new creation. I-consider natin yung verse 10. All mine are yours, and yours are mine. Ang sabi dito ng ating Panginoon, lahat ng belong sa Kanya ay belong din sa Kanyang Ama. At lahat ng belong sa Diyos ay united kay Kristo. At makikita natin yung buhay ng lahat ng konektado o merong union sa Diyos. Sa John chapter 5 verse 19, ang sinasabi ng ating Panginoon dyan ay pagiging united sa Kanya. Sabi diyan, so Jesus said to them, truly, truly, I say to you, the Son can do nothing of His own accord, but only what He sees the Father doing. For whatever the Father does, the Son does likewise. Ang united kay Kristo ay katulad ni Kristo na ang tanging ginagawa at ang tanging desire ay sundin ng kalooban ng Kanyang Ama. Si Kristo ay may perfect unity sa Kanyang Ama. Kaya meron siyang kakayanan na mag-abide perfectly sa Kanyang Ama. At sa pamamagitan ng pananampalataya, yung mga hinirang ng Diyos ay meron ding unity sa Diyos. Though yung kanilang unity is not perfect, it is enough na maging obedient at mag-abide sa purpose ng Diyos na ibinigay sa kanilang buhay. Pwede nating salaminin yung ating buhay doon sa 1 John chapter 2 verse 29. Sabi dyan ni Apostle John, if you know that He is righteous, you may be sure that everyone who practice righteousness has been born in Him or in God. Nasasalamin ba natin na we practice righteousness? Nasasalamin ba natin ang ating sarili kung naaayon sa salita ng Diyos ang ating pamumuhay? Dahil kung oo, Jesus Christ is glorified in your faith. Sabi natin kanina, yung mga believers, hindi perfect man yung unity nila sa Diyos sa ngayon dahil sa ating end, tayo ay limited creature at may mga kasalanan pa. Darating yung panahon na i-glorify tayo kay Kristo at magiging perfect na yung unity natin sa Kanya. Again, yung binasa natin dati sa Revelations chapter 21, dun sa lugar na iyon, sa piling ng Ama, sa Kanyang muling pagbabalik, wala ng tears at wala ng sin. Ang union natin sa Kanya ay perfected dahil sa glory ni Kristo. At dahil hindi pa perfected ang ating unity kay Kristo ngayon, ipinanalangin niya na sanctified ang kanyang mga disciple at gayon din yung kanyang mga hinirang manatili sa pananampalataya
maging united ng patuloy sa kanyang Ama at maging makabuluhan ng kanilang buhay para sa advancement ng kingdom ng Panginoon. Verse 18 dito sa chapter 17 ng John, as you sent me into the world, so I sent them into the world. I do not ask, verse 20, I do not ask this only for this only, but also for those who will believe in me through their word. Ipinadala, sila ay pinanalangin ng Panginoon ang kanyang mga disciple dahil na-delight siya sa kanilang pananampalataya. Katulad ng example natin sa company kanina, kapag ka na-delight ang iyong boss, ay binibigyan ka ng higit pang inspirasyon para magsumikap. Ganito din yung panalangin ni Kristo sa kanyang mga disciple at gayon din sa atin upang tayo ay manatili doon sa kanyang katotohanan. At mas ma-emphasize yan ng sinabi ni Paul doon sa 2 Thessalonians chapter 1 verse 10, when He comes on the day to be glorified in His saints and to be marveled among all who have believed, because our testimony to you was believed. Yung purpose ng buhay ng bawat mananampalataya is to proclaim also the glory that they have received from Christ, the grace that they have been received from Christ. Ang sinasabi ni Apostle Paul dyan, sa pangalawang pagbabalik ni Kristo, siya ay mag-glorify sa buhay ng bawat mananampalataya dahil lahat ng niniwala at nagtitiwala sa gospel ay sinusustain ng kanyang Ama upang mamuhay according sa gospel ni Kristo. At ang kanilang pamumuhay din ay nagiging preaching of the gospel. Ang pinupunto lamang natin dyan, mga kapatid, all who belongs to God will be a new creation. The new creation that is born of God. Katulad nung sinabi doon sa John chapter 1 verse 12 to 13, but all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God, who were born not of blood, nor of the will of flesh, nor of the will of man, but of God. Sila ay namumuhay, hindi ayon sa kanilang laman, ngunit ayon sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kaya nag-glorify si Kristo sa kanilang buhay. If they are new creation, they are born of God, who has the heart and mind that is aligned with God. Sila ay nagtitiwala ng patuloy. Ipinagkakaloob ang kanilang buhay sa kamay ng Diyos dahil sila ay naniniwala sa goodness at greatness ng Diyos. Kaya mas nagiging makatotohanan yung sinasabi doon sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who lives in me, but Christ lives in me. Nahuhubog ang buhay ng bawat tinirang ng Diyos sa imahe ni Kristo dahil ito sa kanyang pananampalataya kay Kristo na patuloy na umaasa na ang gawa ng Diyos ay ang tamang daan, na ang katuruan ng Diyos ang tamang pamumuhay. Sa patuloy nilang pagkilala kay Kristo, nare-rebuke sila ng kanilang sinful thoughts. Ang desire nila ay nakokorek. Ang kanilang sinful desire ay nare-rebuke. Sa patuloy nilang pagkilala kay Kristo, nakikilala nila ang Diyos at ang kalooban niya sa kanilang buhay. Sa patuloy nilang pagkilala kay Kristo, nauunawaan nila ang gawa ng Diyos sa kanilang kaligtasan at pag-sustain niya sa kanilang buhay. The more we know Christ,
the more we become more like Christ. And the more we became more like Christ, the more that His name is glorified. Higit natin mauunawaan ito dun sa Old Testament. Scripture na ating binasa kanina. O sa Old Testament scripture natin kanina. Psalms chapter 145 verse 4 to 7. Sabi dyan, one generation shall commend your work to another and shall declare your mighty acts. Ibig sabihin yan, mga kapatid, ide-declare yung greatness ng Diyos nang walang patid sa lahat ng generation. Dahil yung grasya ng Diyos ay umepekto sa lahat ng nakatanggap nito. Kaya naman, they will also tell through their mouths and their lives the greatness that they have received from God. Verse 5, on the glorious splendor of your majesty, on your wondrous work, I will meditate. Ibig sabihin, mga kapatid, na ang isang nakatanggap ng kadakilaan ng Diyos sa kanyang pagliligtas at pagbibigay ng buhay, ito yung kanyang i-meditate day and night. Ipinapaalala sa kanya yung katotohanan ng Diyos at ito yung kanyang nagiging driving force sa pamumuhay. They shall speak of my might, of your awesome deeds, and I will declare your greatness. Kung ano yung ating tinanggap sa Diyos, yun din yung ating continue na ipoproclaim. Alam nyo mga kapatid, sabi ni George Whitefield, siyang magiging example natin mamaya, kung ano yung ating nauunawaan sa persona at gawa ng Diyos, sa gospel, yun lamang yung kaya nating i-share. Kaya dito sa verse 6 ng Psalm 145, great yung kanyang pagkakilala sa kadakilaan ng Diyos, sa ginawa ng Diyos, sa pagliligtas at pagbibigay ng buhay. Kaya great din yung kanyang gladness at gayon din nag-abound yung kanyang joy ng kanyang puso sa pagbabahagi ng kadakilaang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. At doon sa verse 7, mga kapatid, they shall pour forth the fame of your abundant goodness and shall sing aloud of your righteousness. Yung goodness ng Lord ay maaari nating makita sa mercy. Doon sa act niya ng mercy and grace. And we know na para sa mga hinirang ng Diyos, yung kanyang mercy at grace ay no ending. Walang hangganan, walang dulo. Kaya naman, nung makita natin yung krus ni Kristo, yung kanyang patuloy na pagbabago sa ating buhay, ito ay nare-remain sa ating kaisipan at hindi maaaring makalimutan. Yung nag-uumapaw na pag-ibig na ating naranasan. Tayong mga worthless, mga transgressor ng kanyang holiness, hindi natin makakalimutan ito at lagi itong naipapaalala sa pamamagitan ng gospel. Kaya merong kalakasan na ipamuhay ang katotohanan ni Kristo at iproklama sa ating mga labi ang katotohanan. Ang sabi ko dito sa passage na ito, mga kapatid, it is not only through our lips that we proclaim the greatness and goodness of God. It is also through our lives.
For the gospel, is not just an evocative message. It is alive. It lives in us. It is embedded in every fiber of our tissues. Once it is heard and received, it enables us to live according to the will of God. Hindi lamang inspiring message ang gospel. It is alive that lives in us once it is received and heard. Sabi ni Jerry Bridges sa kanyang sinulat na libro na Communion, True Communion, ang tamang panalangin is not strengthen me today to do your will, but ang tamang panalangin enables me to do what your will. Dahil yung strengthen me ay kalahating lakas mo at kalahating lakas ni Kristo. But yung enables me ay full strength at full work ng Diyos sa iyong buhay. At ito yung ginagawa ng gospel sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, ang problema ito mga kapatid, we regularly hear the gospel, but we are often reluctant to receive and believe it. Ang reason ay ito. Dahil tinotorment nito yung ating flesh. Dahil parang hindi naman siya beneficial sa ating temporal situation. Dahil mas tinetreasure natin yung sin natin more than sa grace na ating na-receive. Ano yung effect nito sa ating buhay? Instead na maging reflection ng grasya ng Diyos ang ating buhay, we became stumbling blocks sa iba. Yung ating buhay is more complicated dahil kailangan nating mamuhay ng double life. Another effect, mas nalulunod tayo sa kasalanan. Ang buhay na ganito ay hindi God-glorifying life. We must start assessing our lives. When we see ourselves taking this path, bumalik ka sa gospel. Bumalik ka dun sa mensahe ng grasya ng Diyos. Magrepent ka at manalangin ka na ikip ka ng Diyos at ilayo ka sa ganitong sitwasyon. Alam nyo mga kapatid, si George Whitefield, again, yung kanyang prayer na to know Christ more, because knowing Christ more, we become more like Christ. May manifestation ito sa kanyang buhay. Dahil yung seal niya to preach the gospel ay nailantad yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Nailantad yung grasya ng Diyos sa kanyang buhay. Dahil sa kanyang pabalik-balik na travel from United Kingdom to America to preach the gospel to many cities, sa kanyang fifth travel noong 1754 ay nakapag-preach siya sa napakaraming state sa USA. Hanggang 1975, nagkaroon siya, humina yung kanyang kalusugan dahil sa tiring work of preaching the gospel. At na-force siyang bumalik sa England. At dahil doon sa 8 years na war between French and Indian natives sa Amerika, nahinder yung kanyang pagbalik doon sa Amerika. Ngunit hindi siya tumigil na mag-preach ng gospel. He preached the gospel to many cities of England. At doon
At nung 1763, nakabalik ulit siya ng Amerika at ipinreach yung gospel sa many cities at sa maraming tao hanggang doon sa 1665. At nung 1768, yung kanyang asawa na si Elizabeth ay namatay. Nagkaroon ng sudden death. At yun ay nag-add sa deteriorating health ni George Whitefield. Kayun din yung consistent opposition sa kanyang ministry. At pagdating ng September 29, 1770, he preached his last sermon. Ang title nito ay, Examine Yourself. Yung passage niya is 2 Corinthians chapter 13, verse 5. And after he preached for 2 hours, he prayed doon sa kanyang upuan. Ang kanyang prayer, If I have not yet finished my course, my God, let me go back and speak for thee once more in the fields. Seal thy truth and come home and die. Alam niya yung kanyang kamatayan ay nalalapit na. Kaya ito yung kanyang panalangin. Pati on his last hours, yung kanyang kagustuhan ay maiproclaim si Kristo ng patuloy. Ngunit dun sa September 30, 1717, binawian ang buhay si George Whitefield habang nagpe-prepare for his sermon sa Old South Presbyterian Church na kanyang i-visit. At dahil sa kanyang request na bury me under the pulpit, sa kanyang reverence, sa kapahayagan ng kaluwalhatian ni Kristo at kaligtasan na nagmumula kay Kristo, yun yung kanyang request. At inilibing nga siya doon sa Old South Presbyterian Church na dapat nang pagsasalitaan nung araw na yon. Ano yung makikita natin sa buhay ni George Whitefield? It is a life from Jesus Christ who is devoted to proclaim the greatness of the grace that he received in Christ, in a life that is no desire other than to serve Christ, and other people, a life that is comfortable in the glory of God, even in the midst of suffering and trials. This is the power of the truth in the gospel. It gives life, a life that is glorifying the greatness and goodness of Christ. At dito na-delight ang Diyos. I am not preaching George Whitefield. I am preaching on the great grace of God in his life. At ito yung tunay na epekto ng saturated sa gospel. Christ prayed for his disciples to proclaim the gospel to all the nation. And George Whitefield ay isa sa recipient ng preaching ng mga disciple ng Panginoon. The Lord was glorified in the faith of his disciple, George Whitefield, and all believers. That is why their lives become more purposeful for the kingdom of God. And every believer benefited from them, and also the life, and also has life that glorify Christ. Now, our challenge, yung pangalawang, yung message ni George Whitefield ng kahuli-hulihan. Examine our lives. If we are in faith that glorify the grace of Christ,
Let us examine ourselves every day. Kung nade-delight ba si Kristo sa pananampalataya natin? Kung nagiging kagamit-gamit ka ba sa church? Kung ikaw ba ay umiibig sa bawat hinirang ng Diyos? Tunay ba ang iyong pagmamalasakit na maihayag ang Ebanghelyo? O okay ka lang kung ano na lang ang dumating? How do we examine ourselves? It is through the gospel. It is through our rebuke to one another. It is through our exhortation with each other. Sometimes hindi natin napapansin na beneficial pala yung buhay natin dahil hindi napapansin ng ating kapatid na beneficial pala at edifying pala yung kanyang buhay sa iba dahil hindi natin sinasabi sa kanya. Examine natin. Through ordinance. Tunay ba na tinanggap ko yung dugo ni Kristo na naglilinis sa aking kasalanan at yung tinapay na siyang katawan na siyang namumuhay na sa akin ngayon? Dahil kung ikaw ay tunay na hinirang ng Diyos, yung pananampalataya mo at ang iyong buhay ay God-glorifying. Dito ako magtatapos mga kapatid. Christ prayed for His disciple and all who believe because they all belong to God. That the will of God may be accomplished in them or in their lives. And by responding to His work of revelation of God, we glorify Christ. That is why He delights in all His saints and all the elect of His Father. Let us pray. Panginoon naming Ama, maraming salamat sa umagang ito na ibinigay mo sa amin. Tunay na Ikaw ay mabuti at dakila. Ang doktrina ng divine election ay tunay na mabuti sa amin. Dahil kung hindi mo kami hinirang, Panginoon, hindi kami magkakaroon ng kaligtasan. At kung hindi mo kami hinirang, Panginoon, ay hindi kami magkakaroon ng buhay that is aligned with your truth. At hindi kami magiging pleasing sa iyong harapan. Kahit anong gawin namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil ibinigay mo ang katotohanan na ito sa amin. Nawa sa pamamagitan nito, ay ma-examine namin ang aming sarili sa araw-araw. At sa pag-examine namin sa aming sarili, ma-rebuke kami ng gospel at maging kagamit-gamit at kapurihan ng aming buhay para sa iyong pangalan at para sa iyong kingdom. All these things we pray, O Lord, in the name of our Savior Jesus Christ. Amen.